1 Thessalonians 5:18. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Dalangin ko, maging kalugod-lugod nawa ang mga salita ng aking bibig at ang pagbubulay ng aking puso sa iyong paningin, O Panginoon, na aking malaking bato at aking manunubos. Amen. Maging mapagpasalamat anuman ang kalagayan. Minsan pa ay binabati ko po kayo ng isang mapagpalang bagong taon. Dalangin ko na nawa itong pumapasok na taon ay maging a Christ-centered one and a God-glorifying one. At nawa po ito ang maging determination ng puso ng bawat isa sa atin. Ilan po kaya sa atin, mga kapatid, ang sa mga nagdaang araw, como Christmas and New Year season, ay nasambit po yung mga salitang, "Salamat po, Panginoon." At tama po lamang yun. Salamat sa mga pagpapala, salamat sa mga biyayang ating tinanggap mula sa Kanya. Lalo naman po, kung ang mga pagpapala at mga biyayang ito ay totoong sagana. Halimbawa, kung wala namang nagkasakit sa atin, kumpleto ang 13-month pay, may bonus pa. Marahil naabot mo ang matagal mo nang pinapangarap. O marahil tinugon ng ating Panginoon ang matagal mo nang idinadalangin. No, maging dito sa level na ito. Kung isasaalang-alang po natin ang story of the 10 lepers na pinagaling po ng ating Panginoong Hesus. 10% po lamang. 10% sa 10 ang nakaalalang bumalik sa Kanya upang magpasalamat. Meaning, isa lamang sa 10 na pinagaling niya ang bumalik. At nadama yung lubhang diwa ng pagpasalamat. Nakadama ng utang na loob sa Panginoon. Oh, brothers and sisters, I really hope and pray that we belong to that 10%. To that 10% who thank God for all the mercies He has abundantly bestowed upon us throughout our lives. Hindi minsan, hindi 2 beses. Kung mananampalataya ka, pwede mong panghawakan. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Pwede mo siyang panghawakan. Pwede mo siyang saliga na tatayuan. Hindi ako nag-aalinlangan. Lahat ng loloobin ng Panginoon ay pararana sa akin ay ginagawa bunsod ng Kanyang kabutihan, bunsod ng kasaganaan ng Kanyang mga awa. At ganito ang pattern sa buong buhay ko. Amen? Gaya ng nabanggit ko, mga kapatid, maraming beses nyo nang narinig sa pulpitong ito. Yung thanksgiving po ay nagmula sa Greek word na Eucharistia, na ang pinakasalitang ugat ay charis. Nang ibig sabihin po ay biyaya. Ang ugat po ng bawat pagpapasalamat kung gayon ay ang malinaw na unawa na lahat ng tinatanggap natin ay pawang biyaya. Hindi mo mauunahan yung isang taong klaro sa kanya na ang tinanggap niya biyaya. Hindi niya pinagtrabaho, hindi niya pinaghirapan, hindi dahil magaling siya, hindi dahil matalino siya, hindi dahil madiskarte siya. Maliwanag, Panginoon, na lahat ng tinatanggap ko mula sa iyo. Every good gift that comes from above
O every good gift comes from above. At kung mapiyaya, masagana rin sa pagpapasalamat. Now, interestingly, yung charis ay meron pang further root word. Pwede pa natin siya i-trace back. Ano naman ang root word ng charis? Eucharistia, thanksgiving. Charis, grace. May root word pa siya. Ang root word ng charis ay kairo, na ang kahulugan ay magalak. Wow! Magbunyi. Masiyahan. So ang pagpapasalamat po pala mga kapatid, ay yung damdamin ng kagalakan. Damdamin ng kasiyahan sa presensya ng Diyos, dala ng mga pagpapalang ating tinanggap, walang bayad. Biyaya. Amen? Mula sa Kanya. At ayon po kay Apostle Paul, sa Colossians 2, 6 and 7, tayong mga mananampalataya ang inaasahang maging masagana sa pagbibigay nito pabalik sa Diyos. Colossians 2, 6 and 7, as ye have therefore received Christ the Lord, so walk ye in Him, rooted and built up in Him, and established in the faith as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Ano nga po muli ang admonition sa atin sa Psalm 100? Bilang mga worshiper ng ating Panginoon, enter into His gates with what? With thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful unto Him and bless His name. Hindi ba yung parang boses ipis pag umaawit ng papuri sa Panginoon, pero litaw ang ngala-ngala pag nagbibidyoke? Napaka-ironic, hindi po ba? At hindi ka nakukontento na isa lang ang kakantahin mo. Amen? Pinagsunod-sunod mo na, nakakamada na. 7, 7, 8, 1. Aba, kasunod 7, 7, 8, 2. Bakit po sa ganon? Buong puso, buong damdamin, hindi ko kaya. My. Mula sa puso ng mga mananampalataya na pinuspos po ng Espiritu Santo, inaasahan na manggagaling ang diwang ito. Dahil hindi po ito maaasahan mula sa mga taong hindi kumikilala sa ating Panginoong Diyos. Romans 1, because that when they knew God, they glorified Him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Pasasalamatan nila ang lahat maliban sa Panginoong Diyos. Pero mga kapatid, ang pagpapasalamat po sa ating Panginoong Diyos ay hindi po lamang dapat nangyayari, hindi lamang dapat ginagawa isang araw, isang linggo, o sa isang espesyal na okasyon, sapagkat ang inaasahan po mula sa atin bilang mga mananampalataya ay yung taglayin po natin yung mismong diwa, yung mismong attitude ng pagpapasalamat sa bawat yugto, sa bawat panahon, at sa lahat ng pangyayari sa buhay natin. Yun ang, in a nutshell, mensahe sa atin. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you.
Itong mga nakaraang okasyon, alam nyo kung na-appreciate ko lahat ng nagregalo sa akin. Pero ang pinaka na-appreciate ko at hindi ko kasi inaasahan ay yung regalo ng isa nating kabataan dito. What's his name? Anthony. Gumawa ng regalo si Anthony. Alam ko namang wala namang, nandiyan ba si Anthony? Wala naman siyang masyadong kakayahan, pero bumili siya ng sinturon from somewhere at niregalo niya ng may buong saya. At sabi ni Ma'am Tess, hanggang sa bahay, tinatanong pa, natuwa po ba si Pastor sa naregalo ko? Wala namang pera yung bata na yun eh. Bakit kaya? Yung pusong may saya. Hindi niya naman sa akin ginawa yun eh. Oh, yung puso yun, yung damdamin, yung diwa. And I really appreciate that, you see. Ang totoo po, mga kapatid, ang tunay na katibayan ng pagkakaroon talaga natin ng diwa o damdamin ng sinserong pagpapasalamat ay hindi po lubusang masusubok eh. Sa panahong maayos ang lahat. Sa panahong masagana tayo sa lahat. Sa panahong malusog ang lahat. Napatutunayan po ito sa mga panahon ng pagsubok. Sa mga panahon ng kawalan. Sa gitna po ng mga nabigong pangarap. Sa gitna po ng unanswered prayer. Pare ko, hindi ako mamamali kung sasabihin kong marami sa atin dito, yun yung iyak o hibik ng puso. Bakit hanggang ngayon, hindi sinasagot ng Panginoon ang aking panalangin? Minsan po ay may nagsabi, it's those times we go without that give us the capacity to fully appreciate what we have. Mahirap pong pagpahalagahan, mahirap pagpasalamatan, ang mga pagpapalang palagi namang nandyan. May assumption po kasi na di naman nawawala yan. Nandyan lagi yan. Yung asawa ko, laging nandyan. Yung mga anak ko, laging nandyan yan. Yung trabaho ko, napaka-stable niyan. Mahihirapan kang tumakbo sa Diyos ng mayroong pagpapasalamat dahil ang assumption, nandyan naman lagi yan. Yan yung mga mainstay sa buhay ko. Mahirap magpasalamat kung tila hindi tayo nauubusan o kung hindi tayo nawawalan. At gusto nating sumentro dyan sa bagay na yan. Na kung babasahin po natin itong ating text sa ibang English version, makakatulong na makita natin yung broader picture eh. Halimbawa, dito sa Phillips Bible, be thankful whatever the circumstances may be. Sa NLT, be thankful in all circumstances. Sa CEV, whatever happens, keep thanking God because of Jesus Christ. Ang pinakadiin po, mga kapatid, sa tagubiling ito, ay ang magawa nating magpasalamat in every circumstance. Sa bawat kaganapan. Yes, it is right and it is good to praise God from all blessings, from whom all blessings flow. Yes, we should not take our blessings for granted or think that we somehow deserve them. Pero kung magpapasalamat po lamang tayo dahil maganda ang takbo ng halimbawa marriage natin, o dahil malaki ang naipon natin sa bangko, o dahil sinabi ng doktor na wala na tayong cancer, o para sa mga pastor na kagaya ko, kung maganda ang takbo ng simbahan, marami nakakaranas ng conversion, malaki ang nalilikom na kaloob, walang pasaway, walang papansing membro.
Kung yun lamang ang mga panahon, mga kapatid, na handa tayong magbigay ng pagpapasalamat sa Diyos, ano na po ang gagawin natin kung dumating na ang pagsubok? Kung dumating na ang kabiguan sa buhay natin? Anong gagawin natin kung naging unfaithful? Ang sa buong panahon ay akala mo ay committed and faithful spouse sa iyo. Anong gagawin natin kung isa tayo sa natanggal sa trabaho? Anong gagawin natin kung nagtaksil sa atin ang ating pinakamatalik na kaibigan at ngayon abala pa sa paninira sa karakter mo? Kasipag sa paninira sa karakter mo. Anong gagawin natin kung nagkakaedad na tayo pero mailap ang pwede sana nating makasama sa buhay? Etc. Brothers and sisters, in those difficult moments, we must return to God, whose love for us does not change. Kasi minsan po, natatakpan ng madilim na ulap ang maningning na sikat ng araw Kaya di mo maagilap. Puro dilim ang nakikita mo. Kung paano natatakpan ng madilim na karanasan ang nagniningning na mukha ng ating Ama sa langit. May mga ganong panahon At dahil doon natutokso po tayo na mag-akala, na mag-alinlangan, inabandunan na kaya kami ng Diyos? Iniwanan na kaya kami ng Diyos? Pinabayaan na ba kami ng Diyos? Pero hindi po Nananatili siyang tapat sa kanyang mga pangako. Paborito ko, hindi ko kayo iiwanan. Hindi ko kayo pababayaan. Naniniwala ka bang hindi nagbabago ang Diyos? Naniniwala pa talaga tayong mabuti ang Diyos, tapat sa lahat ng kanyang pagkapangako? Kahit ano mangyari, isa lang ang hindi magbabago. Hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan. Iba-iba ang sirkumstansya, iba-iba ang karanasan sa buhay. Pero merong constant sa buhay natin. Yung presence niya at yung help niya. Napansinin po natin, mayroon tatlong mga mahalagang punto ang binigyan diin sa ating text. Una, ano po ba ang dapat nating gawin? Anong inaasahan sa atin? Ang sagot, in everything, give thanks. Pangalawa, bakit po ba dapat natin itong gawin? Ang sagot, for this is the will of God concerning you. Pangatlo, sa papaano po nating paraan, maaaring magawa ito. Dahil yun ang siguradong nasa likod ng isip natin In everything give thanks. This is the will of God. Paano? Ang sagot po ng talata, in Christ Jesus. It is possible in Christ Jesus. Na isa-isahin po natin. Totoo po na may mga pangyayari sa buhay natin, marami yan na hindi nagme-make sense. May ganun po ba kayong karanasan? Napapatunong tuloy tayo. Anong buti ang gagawin nito sa akin? Amen? May mga ganun Yung hindi mo ma-connect yung dots. Parang lumalala Parang sumasama. Parang napapasama ako. Halimbawa, ganun. Kahit gaanong sikat po natin, na figure out, hindi natin matrace yung kamay ng Panginoon na may kabutihan at karunungang gumagawa sa likod
ng ating sirkumstansya. So how can we give thanks when we are confused? Amen? How can we give thanks when our hearts are broken? Ang hirap po, Panginoon eh. Kasi hindi ko naman pwede i-deny yung nararamdaman ko. Nalulungkot po talaga ako. Nag-aalinlangan po talaga ako, Panginoon. Natatakot po talaga ako. Go ahead. Buhos mo lahat sa Panginoon. He can take those. Saan ka pupunta? Amen? Dala yung mga burden na meron ka. Saan ka pupunta? Come unto me, all ye that labor and are heavy laden. I'll give you rest. Take my yoke upon you and learn of me. Now, na-capture po ng The Message Bible, yung sintito nung talata eh. Thank God, no matter what happens. Again, thank God, no matter what happens. This is the way God wants you to belong, God wants you who belong to Christ Jesus to live. Karanasan nating lahat po eh. Talagang nangyayari kahit hindi natin gusto. Sabi nga, things happen. Really happen. Kahit hindi natin gusto. Talagang nangyayari yung mga bagay na hindi natin inaasahan. Nung mamatay ang tatay, papapahinga na ako eh. I mean, nung dinala sa emergency, sino mag-iisip na pahinga na eh? I mean, salamat po sa isang maganda at mabungang buong araw. Out of nowhere, may tumatawag. Kailangan itakbo ang tatay sa ospital. Yun po ang ibig nating sabihin. Talaga pong nangyayari yung mga bagay na hindi masarap lasahan. Mga pangyayaring mabigat dalhin. Kaya kung iiwanan lamang po tayo sa sarili natin at hiwalay po sa tulong ng banal na espiritu, tuluyan tayong malulugmok eh. Sa kawalang pag-asa, malulugmok sa matinding kapaitan, bitterness. Now, gusto kong mapansin ninyo, hindi sinabi dito, for everything, give thanks. Sali po, ang tagubilin sa atin, in everything, give thanks. Hindi naman po tayo magpapasalamat dahil namatayan tayo ng magulang, right? So you don't thank God for the death of your parent. So hindi yun ang encouragement sa atin, hindi yun yung admonition sa atin. That is not what is expected of us. Hindi naman yun po. Hindi po tayo sinasabi, magpasalamat ka, pinanganak na may kapansanan ng anak mo. Hindi po. Hindi dahil sa mga yaon po tayo magpapasalamat sa Diyos. Kundi po, ang itinuturo sa atin, maging sa gitna ng sabihin na nating pinakakatastrophic na kaganapan sa buhay natin, possible pa rin na tayo magpasalamat sa Diyos ng ating kaligtasan. Nakaugat ang ating pagpasalamat sa Diyos. Kung sino siya. Amen? Ihinto ka uli doon eh. Panginoon, sino ka ba talaga? Paano mo ipinakilala ang sarili mo sa akin? Ang alam ko, Panginoon, you are
a God of comfort and abundant mercies. Yun, magalak ka dun. Dahil yun, tiyak yun, di nagbabago yun. Amen? Magalak din po tayo sa gitna ng dinadaanan natin. Magalak din po tayo doon sa unawa na may ginagawa siya. He works all things for our good. Hindi po ba gayon ang diwa ni Prophet Habakkuk? Maganda siyang halimbawa eh. Makikita po natin sa chapter 3 ng kanyang aklat, yung kahanga-hanga pong ekspresyon ng walang kondisyong pagpapasalamat niya sa kanyang Diyos. Verse 17, though the fig tree may not blossom, nor fruit be on the vines, though the labor of the olive may fail, and the fields yield no food, though the flock may be cut off from the fold, and there be no herd in the stalls, meaning, lahat ng source ng aming kabuhayan, nawala. O in the case of Job, lahat ng mga mahal niya sa buhay, except his wife, nawala. Kasama sa trial yung wife, kasama sa testing, walang naangiting wife. Ano sabi niya? Ano declaration niya? Sa verse 18, yet I will rejoice in the Lord. What kind of Lord? A faithful covenant-keeping Lord. Yahweh. Yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of what? My salvation. The Lord is my strength. He will make my feet like deer's feet, and He will make me walk on my high heels. Hindi palaging gayon. Kung familiar tayo sa Habakkuk, alam natin, marami siyang complaint prior to this realization. Pero sa dulo, napagtanto niya kung gaano kalimitado ang kaya niyang maarok. Napagtanto niya na hindi pala walang ginagawa ang kanyang Diyos. Hindi niya lang nauunawaan. Hindi niya lang naaabot. May ginagawa ang Diyos. At ngayon natin ito dapat klaruhin sa isip natin. Lagi tayo after the fact Di ba? Oh, Panginoong Diyos, thank you Lord, napagtanto po yung plano mo. Bakit kaya ako nagkaganire? Nakita ko po, thank you Lord. No. Ngayon, kasalukuyang kang dumadaan, ngayon mo i-reaffirm, ngayon mo i-declare, Panginoon, di ko ba naiintindihan, may ginagawa kang mabuti. At sa karunungan ginagawa mo ito sa buhay ko. Amen? Ang sinabi po ba ni Habakkuk sa Panginoon, pagkaraan ng lahat ng naranasan niya at nasaksihan niya, Panginoon, huwag niyo na akong asahan. Huwag niyo na akong asahan na madalas niyo pa ako makikita sumasamba. Huwag niyo na asahan na ako ay lalagi pa sa presensya niyo matapos na iparanas niyo sa akin. Yung mga kabiguang ito, no way. Ganun po ba naging attitude ni Habakkuk? Di ba minsan naririnig natin, nagtatampo ako sa Diyos Talaga nga. Ano ginagawa mo nung ang Diyos sa kanyang katapatan ay pirararana sa iyo ang napakaraming mabuting bagay?
Nang naalala mo ang Diyos, may 60 pa tayo. Ang determinasyon po mga kapatid, ng puso ni Habakkuk, ni Prophet Habakkuk, ano man ang mangyari, sa Panginoon ko huhugutin ang aking kagalakan. Itutuong ko ang aking mga mata sa katotohanan ng siya ang Diyos ng aking kaligtasan. Pamilyar po ba kayo sa kwento ni Helen Keller? Isinilang po siya noong 1882. Nang siya po ay 1.5 taon pa lamang, napakagandang sanggol. Ganon inilarawan si Helen Keller nung siya ay sanggol pa lamang. Napakaganda. Pero sa murang edad na yon, nagkaroon po siya ng napakataas na lagnat. Nagresulta po ito sa kanyang tuluyang pagkabulag at tuluyang pagkabingi. Para po siyang ibinilanggo sa isang mundong lubhang pusikit sa kadiliman at lubhang tahimik. Isipin po ninyo mga kapatid, kung gaano kahirap ang sitwasyong ito para sa mga magulang ni Helen. At lalo naman para sa kanya. Paano niya kaya i-communicate sa kanyang mga magulang kung nagugutom na siya? Wala siyang paningin, wala siyang pandinig. At dahil doon sa hirap na yon, yung difficulty na yon sa communication, naging violente si Helen. At maging yun ay hindi naiintindihan ng kanyang mga magulang. Malauna lang niya na i-communicate na kaya ako ganito, hindi niyo ako maintindihan. Napuprostrate ako. Sometimes, it's very easy for us to be impatient with our children, right? Lahat na lang, ini-interpret natin na laban sa atin. Kahit yung mga grown-ups na. Nagdadabog ka. Yung pala, frustrated siya sa isang particular na personal niyang problema. Hindi naman necessarily ikaw. Amen? Namimiss natin yan minsan eh. I mean, akong nakatayo dito ay guilty. At sa pagkabuhay violente po niya, ang tendensiya niya, ibato. Kung ano man ang mahawakan niya, ibato. Napakaraming binasag ni Helen Keller. Literally, out of control siya. Mabuti na lamang po, at sa providensya ng ating Panginoon, niluhog po niya na makilala ng mga magulang ni Helen, si Anne Sullivan. Siya po ang naging instrumento upang matutunan ni Helen kung paano makapag-communicate ng mas epektibo sa iba. Sa buong buhay ni Anne Sullivan, sinamahan niya si Helen. What a gift. Amen? From God. Look around. Baka hindi natin masyadong na-appreciate yung mga taong nandyan lagi. Minsan gano'n, di ba, no? Nangyayari yun eh. Halimbawa, itong nakaraang Christmas season, may nagregalo sa'yo, once in a blue moon ka lamang narigaruan, kung talaga kung pagpasalamatan mo, di ba, no? Pero yung constant na kasama mo, yun yung minsan nakakalimutan mo. Look around. Thank you po, nanay. Oh, kahit kailan, on call ka. Kahit kailan ka namin kailangan, andyan ka. Thank you, anak. Etc. Anyway, going back. Pero sa lahat ng ito, ang pinakamalaki po ang nagawa
yung nabuong pag-asa at pagtitiwala ni Helen Keller sa kanyang Diyos. Pwede na sana siyang nag-give up, matagal na. Kung hindi klaro sa kanya kung sino ang Diyos at ano ang ginagawa ng Diyos sa buhay niya. Isipin po ninyo, hindi na tayo magugulat, di ba? Kung halimbawa nagtanim ng galit si Helen sa Diyos. Panginoon, ba't naman sa dami-dami naman? Ba't ako? Hindi po eh. Hindi po niya pinayagan na mapuno ng bitterness ang puso niya. Pakinggan po ninyo ang isang bahagi ng testimony niya. Nandun pa rin po tayo doon sa paksa na in everything give thanks. Sabi po niya, and I quote, "For 3 things I thank God every day of my life." I repeat, "For 3 things I thank God every day of my life." Nung kasalukuyan siya nagdadaan sa napakabigat na pagsubok. Ang sabi niya, "Thanks that He has vouchsafed me knowledge of His works." Salamat, Panginoon, dahil kinalaro mo sa akin. Hindi pointless ang lahat ng ito. May ginagawa ka sa gitna ng pagsubok ko. Amen? Kinilibutan ako eh. Kasi sa buhay natin, mga buhay natin, minsan di natin nakikita yun eh. May pinatutunguhan, Panginoon, lahat ng dinadanas ko ay necessary detail kung saan mo man ako dinadala, na alam kong maputi. Hindi pwedeng mawala ito eh. Kailangan itong ingredient na ito para sa ikabubuti ko at para sa ikaluluwalhati ko. Hindi ko pwede siyang i-circumvent. Kailangan kong daanan to. Walang ayaw sa atin sa joy unspeakable and full of glory. Amen? Pero para mo pala maranasan yun, kailangan kang dumaan ka muna doon sa proseso ng lahat ng pwedeng ialok ng mundo, hindi magbibigay ng lubos na kasiyahan sa'yo. Tatakbo ka sa Diyos. Oh, joy unspeakable and full of glory. Again, Helen Keller. "For 3 things I thank God every day of my life. Thanks that He has vouchsafed me knowledge of His works. Deep thanks that He has set in my darkness the light of faith." Ang madilim lang sa akin paningin ko. Pero hindi ang pananampalataya ko. Pero hindi yung unawa ko kung sino ang Diyos. Deepest thanks. Nakita niyo ba yung progression? Thanks, deep thanks, deepest thanks that I have another life to look forward to. A life joyous with light and flowers and heavenly song. Sa dinami-dami ng cobwebs, sana po maklaro yan at maintindihan natin, hindi ito ang end and be all ng buhay ko. Nilikha ako ng Diyos at iginagayak ako ng Diyos para sa walang hanggan sa presensya niya. Amen? Maaaring din natin ma-appreciate pa yan sa ngayon kasi parang ang sarap mamili, masarap manood, masarap magbiyahe. Tignan ninyo, may iba lahat pagka nakahiga ka na sa deathbed. May magyayaya sa'yo? Ayaw. Ang gusto mo ay constant na pakikipag-ulayaw sa Diyos. O bakit deathbed pa? Di pagtanda mo na, di ba? Yung hindi mo na kaya. Tinatanong ko kay
Alex, kung saan yung pinuntahan nila, sabi niya sa Arayat. O, pag bata ka pa, Arayat! Arayat! Go, go, go! Pero pag matanda ka na, masakit na tuhod mo, Arayat mo dyan. Kayo na lang. Amen? Pinili po, mga kapatid, ni Helen na magpasalamat sa Diyos anuman ang kanyang kalagayan. Hindi masarap yung mga mapait na karanasan, pero pwedeng piliin na magpasalamat sa Diyos dahil sa Diyos. Bakit natin kailangan itong gawin? This is the will of God concerning you. Yun yung pangalawang punto. In fact, may dalawa pong kasama yan eh. Yung tinatawag po ng 19th century Scottish theologian na si James Denney na the standing orders of the gospel. Meaning, ito yung mga inaasahan dapat inuugali ng bawat mananampalataya sa lahat ng panahon sa anumang sitwasyon. Standing order, no option, no excuse, no appeal. Para pag tayo mga kawal ng ating Panginoon, ito yung inaasahan ko mula sa inyo. At nagsimula po yan sa verse 16. Rejoice evermore. 1 Thessalonians 5:16. Rejoice evermore. 17. Pray without ceasing. 18. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Again, no excuse. No option. Hindi po sinabi ditong rejoice sometimes. Hindi yan ang sinabi. Hindi po sinabi ditong pray occasionally. Hindi rin po sinabi ditong give thanks when you feel like it. Ang sabi po, rejoice evermore. Meaning, you rejoice always. Ang sabi po, pray without ceasing. Meaning, you pray continually. And in everything, or in all circumstances, you give thanks. Bakit iniutos ito? Sapagkat nais po ng ating Panginoon na tayong mga nakakakilala kay Kristo, tayong mga na kay Kristo, tayong mga mananampalataya ay maging buhay na saksi at maging patotoo ng kapangyarihan ng kanyang ebanghelyo, ng kapangyarihan ng kanyang pagliligtas, ng kapangyarihan ng kanyang Espiritu Santo. What makes you different from the unbelievers? Kung pareho nating hinaharap ang bawat sirkumstansya sa buhay natin. Hindi po kayang i-produce yung joy, yung desire to continue to fellowship with God. Hindi po yan pwedeng i-produce naturally pagka sobrang bigat na ng dinadaanan. Normally, naturally, kapag ganyan ang sitwasyon, resentment ang umuungos sa ating puso. So kung matagpuan tayo na sa gitna ng dinadaanan natin ay may galak, anong interpretasyon ng mga taong nakapaligid sa atin? May iba sa kanya. Naalala po ninyo si Paul at si Silas doon sa Acts 16? Go back and read it. Hinubaran sila doon eh. Hinagupit sila ng husto hanggang gusto. Itinapon sila sa kaloob-looban ng selda. At wala pong kasiguruhan si Paul at Silas kung buhay pa sila kinabukasan. Pero pagkaraan ng lahat ng yan, nung gabi na yon, ano pinili po nilang gawin?
Nanalangin sila at umawit sila ng papuri sa Panginoon. Ano po ang naging bunga? Naakit sa Ebanghelyo ang isang nahihintakutang bantay bilangguan at naging mananampalataya siya at ang buo niyang sambahayan. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus. Wala na ibang paraan, mga kapatid. Sa ganito lamang paraan, maaari natin magawa ang pagpapasalamat anuman ang kalagayan natin sa buhay. Hindi po ba ninyo napansin, ang taong self-absorbed, yung taong walang ibang pinagpapahalagahan, kundi kung paano siya tinitignan at tinatrato ng iba. Ang reference point po ng tao na yon sa lahat ng mga bagay, sarili niya. Hindi si Kristo. Ang naghaharing diwa sa puso niya, kung anong inaakala niyang deserve niya. Mabusisi siya doon. At hindi niya ginawa sa akin yun. Deserve ko kasi ganire. Yung taong walang mahalaga, kundi kung ano ang nararamdaman niya at nararanasan niya. Yung taong ganyan, hindi marunong magpasalamat. Kahit gawin mo lahat ang inaakala mong mabuti at mainam para sa kanya, ang hahanapin pa rin niya ay kung ano ang inaakala niya. Sinasabi ko yung inaakala niya kasi lahat tayo pwede magkamali ng interpretasyon sa mga bagay-bagay. Right? Pero para sa kanya, ang mahalaga lang ano yung inaakala niyang maling ginawa ng iba, ano yung inaakala niyang kulang na ginawa ng iba, o masamang ginawa ng iba. Yun lang nininitpick niya. Nabasa ko nga sa post ni Pastor Jess noong isang araw, let me quote, "Ungrateful people complain about the one thing you did not do for them instead of being appreciative for the many things you have already done for them." Hindi mo papapasaya ang isang taong ungrateful talaga to begin with. Lahat na ginawa mo, ang hahanapin, bakit hindi? Ginawa sa akin to. Mga kapatid, nakakaramdam po ba kayo ng panggigigil sa ganong klase ng tao? Kung nanggigigil tayo sa ganitong klase ng tao, paalala lang, baka tayo mismo ang ganito sa kaugnayan natin sa Diyos. Sa halip na ang ating mga mata ay ituon natin ng buong buo sa Kanya, na may buong tiwala, na ginagawa niyang nagkakalak ng lahat ng mga bagay sa ating ikabubuti. Sa halip na we are looking unto Him, the author and finisher of our faith, sa halip na bulayin natin kung gaano tayo kapalad na matawag siyang ating Panginoon at ating tagapagligtas, siyang nag-iingat sa atin, siyang umaalalay sa atin, siyang tapat na nangako sa atin, siyang nag-iisang maaaring humusto, kumumpleto sa atin. Sa halip na doon tayo magbigay ng ating buong pansin, babala, baka matagpuan natin ang ating sarili na walang ginawa kundi mag-murmur. At sa Hebrews 3 and 4, ito ay isang malinaw na katibayan ng pagiging hindi tunay na mananampalataya. Kung wala kang ginawa kundi dumaing, magreklamo, humanap ng sira ng iba, humarap ng pintas,
ultimately, patutunayan yan na maaaring hindi ka nga nakapasok sa kanyang kapahingahan. Nais mo ba talagang magawang magpasalamat sa lahat ng bagay? Kung gayon, mga kapatid, mamahinga kang may buong pagtitiwala sa Kanya. Sariwain natin maraming beses, paulit-ulit sa ating kalooban. Kakampi ko siya, hindi ko siya kaaway. At sapagkat kakampi ko siya at hindi ko siya kaaway, then, totoo sa akin, no good thing will He withhold from me. Amen? Tandaan po natin, siya lamang ang nag-iisang source ng lahat ng kakayahan upang magawa nating magalak palagi, manalangin walang patid, at higit sa lahat ay magawang magpasalamat sa lahat ng bagay, sa lahat ng panahon. Inaanyayahan ko kayo, magtumulin tayong sabay-sabay sa Kanya. At kung magkagayon, manatili tayo doon sa presensya niya. Amen.